Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, bakit po kaya yung pares ko dito na African lovebird, yung cock laging nasa loob ng nest box, tapos may itlog po sila? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang i-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, bakit daw yung cock niya palaging nasa loob ng nest box? Meron daw itlog. So mga kaibon, pagdating dito sa mga eye-ring, kadalasan po kapag naglilimlim ang hen or nangingitlog, madalas na nasa labas po ang cock nagbabantay. Isa nga yan sa senyales na merong itlog or merong naglilimlim sa loob ng nest box kapag po wala ang hen sa labas at cock lamang ang palagi nating nakikita. Kapag kaganyan, isang senyales na baka merong itlog or baka naglilimlim sa loob ng nest box yung hen. Ngayon sa mga Albs 1, kadalasan yung cock minsan naglilimlim, minsan nga dati yung naging alaga natin noon na Albs 1, yung isang halimbawa 4 na itlog, may mga pagkakataon na pagbubukas natin ng nest box, minsan magkahiwalay, yung dalawa sa unahan, yung dalawa nandoon sa dulo, tapos palagi nga sa loob yung dalawa, yun pala parehong naglilimlim, mapahen or cock. Doon po yun sa experience ko sa naging alaga ko noon na Albs 1. Dito sa mga Albs 2, talagang ang kadalasan dito yung mga cock nasa labas yan. Pero naka-experience din tayo ng cock na tumutulong din sa paglimlim ng hen. Minsan nakaka-encounter tayo na pagbukas natin ng nest box, parehong nakalimlim yung dalawa. So meron naman tayong mga na-encounter na mas maraming beses na hen lang talaga yung naglilimlim. So dito kay Sir, mas maganda para malaman mo kung bakit laging nasa loob ang cock. Yung itlog, kapain mo po. Halimbawa po, yung hen mo nasa labas tapos nasa loob yung cock. Ngayon, buksan mo yung nest box, katukin mo, buksan mo yung nest box. Pag lumabas na yung cock, doon mo po kapain yung itlog. Kapag mainit yung itlog, naglilimlim yan. Pero kapag hindi mainit yung itlog, nagtatambay lang yan dyan sa loob. Baka nandyan lang yan, inaantay lang ang hen na pumasok. So meron tayo kasing mga na-encounter noon sa alaga natin na ganyan din ang nangyari. Akala ko naglilimlim kasi palaging nasa loob ang cock. Yun pala, inaantay lang yung hen na pumasok. Alam nyo ba yung pag pumasok yung hen, tapos sa butas ng nest box, nandyan siya nakatambay yung cock. Binabantayan niya yung hen, hindi siya dumadapo sa perch. Diyan mismo sa pinakang butas ng nest box, nandyan siya nakabantay. So baka ganun lang po yan, Sir, kaya palaging nasa loob. Pero ang importante dyan, kapain mo po ang itlog. Kapag po medyo mainit, talagang naglilimlim yung cock. Pero kapag hindi, obserbahan mo. Kapag ba pumasok yung hen, lalabas yung ulo ng cock dyan sa butas ng nest box at dyan natatambay sa butas mismo. So yan po ang obserbahan mo. So sa ganitong senaryo, normal naman po yan dahil behavior naman po nila yan. So yan po ang unang tanong sa atin. Pangalawa, Sir, tanong lang po, bakit po kaya isa lang napipisa na itlog ng ibon ko? Third clutch na po siya, 5 itlog, isa lang lagi ang pinipisa.
Ginupitan ko naman yung puwetan niya, tapos kompleto naman yung pinainom kong vitamins. Ano po kaya ang dapat gawin? Biyakin ko. So mga kaibon, bago po ninyo biyakin yan, dapat doon sa naging itlog niya na halimbawa nag-itlog ng 5, ikanling nyo po. Ikanling nyo kung baka ang merong laman lang talaga isa. Pero kapag kinanling ninyo yan, ang naging laman doon sa 5 is lahat 5. Yan po ang medyo kakaiba. Masasuggest ko dyan, kung third clutch na yan, biyakin talaga yan. Dahil behavior na ng alaga mo ang buhayan ng isa. So yun lang ang kaya niya, buhayan ng isa, kaya isa lang ang pinipisa. Or talagang isa lang ang gusto niyang pisain. So bago po ninyo biyakin, ikanling muna. Kapag nakanling na, kung lahat may laman tapos isa ang pinisa, biyakin nyo na po dahil hindi maganda. Mas maganda pag nabiyak mo, obserbahan mo kung sa bagong kapares ay makakapisa ba ng madami. For example 5, mapipisa ba niya kahit man lang 4. So yan lang masasuggest ko din dyan. Una, kanling kung merong laman. Tapos isa lang ang pinisa sa 5. So yan po, maganda dyan. Biyakin nyo na lang po yan. Panghuling tanong sa atin ang kaibon natin. Ang tanong, good day idol. Maring pagparisin ang green dilute pale follow ang kapares niya, Parblo dilute dan follow. Ano kaya ang ID ng mga anak nila? Sa ganitong klase ng parisan, medyo mahaba ang magiging ID po ng mga painakay. Kahit po salungat yung mga karga, kaya pa rin natin IDhin ang mga magiging inakay ng ganitong klase ng parisan. Sa ganitong klase ng parisan, dahil pareho naman yung visual dilute, lahat po ng iaanak po niyan, visual na dilute na rin po. Pero ang pwedeng ilabas po nito ay green. Green dilute, split pale follow, split dan follow, split parblo. So yan po ang ID ng inakay niyan, medyo mahaba. Dahil po iba-iba ang karga ng bawat isa, so yan lang po ang tanging ilalabas niyan. Pero kahit mahaba yung ID ng mga inakay, napakaganda po nito na mga materyales. Dahil lahat ng inakay po nito, yun po ang magiging ID. Dilute, split pale follow, split dan follow, split parblo. So yan po ang magiging ID. Napakaganda po ng ID kahit medyo mahaba. So doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.